Petisyon ni Sara Diskaya hinggil sa findings ng Ombudsman na may probable cause laban sa kanya. Ibinasura ng Korte Suprema. Samantala, calendar of activities para sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Inilabas na ng COMELEC. Yan ang iba pang balita sa ulat ni RR Tubize. Ibinasura ng mataas na hukuman ang petisyon ni Sara Diskaya na kumukwestiyon sa mga natuklasan ng Ombudsman na may probable cause laban sa kanya. Ito ay kaugnay ng paglabag niya sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Ayon sa mataas na hukuman, wala nang bisa ang petisyon dahil naisampa na sa Regional Trial Court ang mga kaukulang kaso at naglabas na rin ng warrant of arrest. Binigyang din ng hukuman na ang pagtukoy sa probable cause sa panahon ng preliminary investigation ay tungkulin ng prosecutor. At bilang pangkalatang tuntunin, hindi ito pinakikialaman ng mga hukuman. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ng DPWH kaugnay ng isang proyekto sa Davao Occidental na umano'y nabayaran ng buo kahit hindi pa tapos. Inilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa BARM parliamentary election sa September 14. Magsisimula ang campaign period mula July 30 hanggang September 12. Sa September 15, ang pamimigay ng honoraria sa mga poll workers gaya ng mga guro. Paalala ng COMELEC, sa ilalim ng election period mula July 16, magpapatupad ng gun ban. Pinagbabawal din ang pagtatalaga ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Arestado ng Bureau of Immigration ang 3 dayuhan sa magkahiwalay na operasyon sa Camarines Sur at Pampanga. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nahuli ang isang Chinese national sa Sipocot, Camarines Sur matapos umanong magnegosyo kahit labag sa kondisyon ng kanyang visa. Sa hiwalay na operasyon sa Clark, Pampanga, naaresto naman ang 2 Korean dahil din sa paglabag sa kanilang visa conditions. Dinala na ang mga suspect sa main office ng BI sa Maynila para sa inquest at karagdagang legal na aksyon. Pinagting ng Department of Justice ang laban kontra human trafficking at online child exploitation. Nakipagpulong si Justice Secretary Frederick Vida kay Senator Loren Legarda para isulong ang mas maigpit na batas. Ayon sa kagawaran, tinututukan nila ito sapagkat kabilang ang proteksyon sa mga bata sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinusulong din ng DOJ ang mas maigpit na border control at pagbamanman sa mga rutang ginagamit ng mga trafficker. Layunin din ng DOJ na mas palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis at epektibong pagprotekta sa mga biktima, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. RR Tubize para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.